Praise the Lord! I am Sister Tiffany Reyes, an adult officer of the Pentecostal Missionary Church of Christ, Fourth Watch, Novaliches Local. I currently work under Finance Service at Jose R. Reyes Memorial Medical Center. Every day, I juggle many roles as an employee, mother, wife, daughter, and most of all, a servant of the Lord. And by the grace of God, serving as an adult officer in the church has taught me that God does not call us because we are strong. He calls us so that we may depend on Him. In serving others, we are reminded that every small act done with love becomes a reflection of God's grace. And today, I know that you too will experience God's presence and be blessed through by His Word. Stay with us and receive what the Lord has prepared to you. Once again, a blessed day to you all. Ang Diyos ay tunay na mabuti, makapangyarihan sa lahat. Siya ang nagdala sa bawat isa sa atin. Ang lahat ng bagay ay pinangyari ng Diyos upang tayo na Kanyang mga anak ay makapaglingkod, makapagsamba ngayong umaga. Ang panahong ito'y nilaan ng Diyos para sa atin na tayo'y pagpalain rin naman ng Kanyang mga salita. Panginoong Diyos, kami lumalapit sa iyo at nagpapasalamat. Ikaw ay napakabuti sa amin. Ngayong umaga, kinahabagan mo ang bawat isa sa amin. Opo, marami kaming pagkukulang, ngunit ngayong unang araw ng isang linggo, binabanal mo muli ang bawat isa ng iyong mga salita na pumupukaw sa aming puso, nagbabago ng bawat gawa at nagpapakita ng magandang patotoo na ikaw, O Diyos, ay sumasa amin. Samahan mo muli ang bawat isa sa amin sa aming pakikinig. Nawa, walang bagay na makahadlang o makakuha ng iyong mga salita. Bagkus ngayong umaga, ang iyong mga salita ay magpala at magpalakas, magbago sa aming buhay. Mangusap kang muli, O Diyos. Kaming mga anak mo'y makikinig. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Everyone say amen. We may all sit down. Praise the Lord. Welcome once again to our worship session. This is the first worship here in Novaliches. And we would like to welcome all our guests this morning sa unang pagkakataon sa inyong pagpunta rito. We would like to welcome each and every one of you. We are the Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. And I'm your pastor, Presbyter Levi Ferriol. And knowing that the Lord has a plan to each and every one as we listen to the Word of God. Mahalaga ang paglilingkod, ang pag-akay sa paglilingkod, na kung mayroong mga pamilya na naglilingkod sa Panginoon, may mga bata na tatakbo-takbo sa church, may mga bata na lumalago sa paglilingkod, ito ay dala ng mga kapamilya nila, ng kanilang mga magulang at mga adults in the church, the guardians in the church. And this morning, I am so thankful because I know that each and every one of us will have a better cooperation in the growing work of God. Praise the Lord. Our theme and text this morning comes from the book of James chapter 1, verse 2 to 7. And this is where we begin. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At ang inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat.
at ito'y ibibigay sa kanya. Ngunit, humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabila-kabila, sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anuman bagay sa Panginoon. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang mensaheng ito'y pinamagatang, kapatid, manampalataya ka. Ito ang sulat ni Apostol Santiago sa mga iglesia sa Jerusalem at sa mga karatig na lokal sa iglesia. Kapatid, ang ating paglilingkod sa Panginoon ay hindi lamang pagsasama-sama, kung hindi buhay na patotoo na tayo'y binibigkis ng Panginoon sa iisang Espiritu. Sa bawat salita ng Diyos na ating naririnig, ito ang gumagawa at naglilikha sa atin ng pagkatao. Ang aklat ni Apostol Santiago, the book of Apostle James, a letter to the church, shows one of the most beautiful approach. But I would like to say it is essential in our service to the Lord. Mga pangangailangan sa paglilingkod sa Panginoon. At ang libro na ito, ang sulat na ito ay nagtutuga na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng pananampalataya. Mga kapatid, kung walang pananampalataya ang isang tao, hindi niya makikita ang Diyos. Without faith, you may never see God. You can't see God without faith. Every work is dead. And at this point, the exclusion of the Word of God in your life cannot be a life of a Christian. Mahalaga, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay nagpapatuloy sa ating buhay. At ang pananampalataya, higit sa lahat, ay nakikita. Ang pananampalataya ay nasasaksihan. Ang pananampalataya ay nagpapakita. Kaya dito ipinakita ni Apostol Santiago ang mga praktikal na paggawa at mga kaakibat nito sa paglilingkod sa Panginoon. Dito ipinapakita ni Apostol Santiago ang pagkakilala ng pananampalataya. Ano nga ba ang pananampalataya? At ano ang ginagawa nito? Ano ang sinasabi nito? At ano ang ipinapakita nito? Dahil ang pananampalataya ay kinakailangan. The book of Hebrews chapter 11 verse 1 shows us what faith is all about. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Mga kapatid, ngayong umaga, ang buhay na patotoo na tayo ay iniligtas ng Diyos ay nasa ating mga kalagitnaan. Mayroong katunayan, the proof, the evidence that God has been good to each and every one of us. Sino sa inyo naniniwala, talagang naging mabuti ang Diyos sa atin? Sabihin mo sa iyong katabi, mabuti ang Diyos. I know that we have a lot of problems. We are going through some tough times. Pero itong bagay na ito ay hindi nagbabago sa ating buhay. Mabuti pa rin ang Diyos. So, the book of Hebrews chapter 11 shows how faith works. Let's begin with Abraham. Si Abraham ay
sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya ay nakapag-alay sa Panginoon ng kanyang kaisa-isang anak. No? Sa pamamagitan ng pananampalataya, umasa siya sa Panginoon na siya ay magkakaanak. Yung kanyang anak, ibinigay pa sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pananampalataya, napatunayan niya na hindi siya bibiguin ng Panginoon. Oh, sa pananampalataya in Hebrews chapter 11, si Enoch, do you guys know who Enoch is? Si Enoch ay isa sa dalawa. Isa sa dalawang taong mga hindi namatay. Enoch is known to be one of the oldest living human being in the Bible. He lived for hundreds of years, si Enoch. And you know what's scary? Alam mo, ang kinakatakutan ng mga may edad na is the inevitable time, the apparent time na ang tao ay mamatay. Oh. Magbata ka pa, hindi ka pa natatakot mamatay. Happy-go-lucky, you could do whatever you want. Pero pagdating mo ng 50, medyo tagilid na yan. Mahirap na bumangon. Pag 60, may mga maintenance na yan. No? Pag 70, medyo tagilid ka na nun talaga. No? Lalo na pag 80 ka ngayon, sa panahon ngayon. No? Mga kapatid, ang isang ayaw mangyari ng mga taong nabubuhay. As a matter of fact, one of men's wishes is the quest for immortality. No? The truth of the matter is, men are afraid to die. Sino sa inyo takot mamatay? Each and every one of us are so afraid that every step we make, we are careful. Hindi po ba? Sino sa inyo nag-iingat? Sino sa inyo walang pakialam? Bawat isa sa atin ay nag-iingat. No? Sa pagkain, sino maingat sa pagkain? Araw-araw baboy ang pagkain. No? Mga kapatid, si Enoch, medyo may edad na si Enoch, pero hindi ibinigay ng Diyos ang kamatayan sa kanya. Oh. Si Isaac, sa pamamagitan ng pananampalataya, tumanggap ng biyaya at pagkatawag sa Panginoon. Hindi siya natakot. Si Jacob, sa pamamagitan ng pananampalataya, umasa sa Panginoon na ang Panginoon ang siyang kanlungan niya. Oh. Si Sarah, na dapat na hindi na manganak, nanganak pa. No? Sa pamamagitan ng pananampalataya, si Noe tumanggap ng biyaya sa Panginoon at dahil dito, nailigtas niya ang kanyang sambahayan. Maraming biyaya ang iyong tatanggapin. As a matter of fact, kung may isang napakagandang biyaya na ibinigay ang Diyos sa mga tao, ito ay walang iba kung hindi ang pananampalataya. Oh, noon walang pananampalataya ang tao. Hindi ka makakasampalataya kung wala kang narinig. Pero salamat sa Panginoon, ang pananampalataya ay nagbigay ng panibagong buhay. Yan ang pananampalataya. At ang napakahalaga nito, mga kapatid, ay ang pananampalataya ay ibinigay sa atin. Apostle James is one of the most influential men in the church. Mga kapatid, let me give you some Bible study. Some of you did not attend Bible study. Si Apostol Santiago ay ang naging
kinikilalang leader sa church. Dahil si Pedro, as we all know, became one of the first leader, no? But the problem is, hinahunting si Pedro. Si Pedro hinahunting ng mga pare. No, talagang gustong tirahin si Pedro. Kaya si Pedro umalis ng Jerusalem. The Bible has given us some of the in the book of Galatians chapter 2 verse 9, Apostle Paul says, "At nang makita nila ang biyayang sa akin ay pinagkaloob, ang mga kanang kamay na pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe ni Santiago, Cephas at ni Juan." Do you guys know who Cephas is? Cephas is also known as Peter, si Pedro. So silang tatlo, itong mga apostol na ito ay mga taga-Jerusalem. They're the first church. Si Pablo ay taga-Antioquia. Let me just give you, sandali lamang to. Pero dito, sabi ni Apostol Pablo, si James ay kinikilala, si Santiago, kinikilalang haligi ng iglesia. Do you know what haligi means? If the church is founded upon the foundation of apostles, mahalaga, kinikilala natin ang mga haligi sa iglesia. Do you guys, sino ang mga haligi sa ating iglesia? Si Apostol Arsenio Tan Ferriol, mga haligi sa iglesia, ating panahon. Sino pa ngayon? Si Apostol Jonathan Ferriol. Sino pa ang mga haligi? Ang mga bishop sa church. Yan, kinikilala ng mga haligi ng katotohanan sa loob ng iglesia. Si Santiago ay haligi. Kung mayroong isang bagay at ang isang haligi na hindi gumagalaw at nakatayo lamang sa pananampalataya sa Panginoon, ito ay si Apostol Santiago. At may mga bagay na hindi, are non-negotiable. Ang pananampalataya ay hindi pwedeng ipakunwari. Ang pananampalataya ay hindi pwedeng ipagbili. Mga kapatid, mahalaga na ang ating pananampalataya sa mga apostol ay hindi nakikilos. At dito, si Apostol Santiago ay nagsasabi ng maraming bagay na hindi dapat mangyari sa mga taong may pananampalataya. Unang-una dyan, ang pananampalataya ay gumagawa. May gumagawa. As a matter of fact, the first thing we know about faith is faith works. Faith works. When you have faith in God, God will never fail. You ever tested faith? I assure you, it will not fail. Mga kapatid, ang pananampalataya ay hindi ka bibiguin. How does it work? How does it work? Because over here, we talked about how faith was able to create a testimony in their life. We talked about Abraham. Abraham was taken out of his comfort zone. Sabi ng Biblia, siya ay pinaalis sa kanyang bayan. Hindi po ba? Ng Panginoon, yumawang ka ron. Oh, no. My parents are here. My parents are here. All of them livestocks are here. My livelihood is here. But Abraham followed God. All right, okay. I'll follow you. No? Faith works when you are tested. As a matter of fact, when faith is tested through trials, faith blooms. Nagbubunga ang pananampalataya. I want you to know na ang pananampalataya, pag ito ay sinubukan, nasubukan mo na ba ang pananampalataya?
na mayroon kang pagkakataon na piliin manampalataya sa Panginoon? For example, today, you chose to go to church. Sino sa inyo pinili na ngayong umaga ay pumunta, maglingkod, magsamba sa Panginoon? Magsabi kayo ng amen if you really wanted to. Do you intend? Talaga bang ginusto nyo na magsamba ngayong umaga? Sino sa inyo hinele? Pagkagising nyo, nasa church na ako. Sino sa inyo naligo? Oh, by the way, congratulations. Everybody looks so good on Sunday. Everybody have their Sunday best. No? Everybody looks good, smells good on Sunday morning. Amen. Iyan ay pananampalataya. You could be sleeping. Sino sa inyo sana tulog pa ngayong umaga? Aminin. Especially pag malamig-lamig ang panahon, hindi po ba? As a matter of fact, yung iba sa inyo, ang araw na ito ay ang araw na day off nyo. Sino sa inyo day off ngayon? Pero pinili nyo pa rin. Yung iba nga sa inyo parang papunta pa sa palengke, ang napakadaming gagawin, pero inuna pa rin ang gawain sa Panginoon. That is faith. Uunahin ko Panginoon. Let's make it harder. Let's make it harder. Let's make it harder, Sean. When you give, lahat tayo may pangangailangan. Sino dito ang may pangangailangan? Pastor, mayaman ako. Wala na akong kailangan. Sino sa inyo may kailangan? Honest to goodness. Pero nagbibigay pa rin kayo sa gawain ng Panginoon. That's faith. I have kids. I have 4 kids. Magiging 5 na. No? There are times that they need something. No? Dumadami ang may baon. Pero mga kapatid, the elders knows this, na hindi nagmamaliw at nagkukulang ang aking pagbibigay. I'm always going to give. No? At ayokong magpatalo sa pagbibigay. Kung kayo ay nagbibigay, mas malaki ang aking binibigay. I want to make sure of that. Mahalaga, marunong tayo magbigay, mga kapatid. This is the time when, ito dapat sa akin na to, para sa sarili na to, para sa pamilya na to, pero ibibigay mo pa sa Panginoon. Ang tawag dyan ay pananampalataya. By the way, there are more rich people, more well-off, no? May mga mayayaman sa atin. When you go outside, mas maraming tao ang mayaman, may kaya. Pero nakapagbibigay ba sila sa Panginoon? Hindi ko naman nilalahat, Bakit? Ang pagbibigay sa Panginoon, listen. Ang pagbibigay sa Panginoon ay larawan, ang katunayan ng pananampalataya. Pag wala kang pananampalataya, yung 100 pesos, nako, hindi po malaglag sa offering bag Bakit? No? Walang pananampalataya. One of the things that I learned in life, if you live long enough, is the key to blessing is giving. Bakit? Ang Panginoon nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Ano pa kaya ang mga bagay na ating kinakailangan? Ang pananampalataya ay hindi nabibigo. Let's make it harder. Sino sa inyo ang may sakit? May sakit. Each and every one of us, if you live long enough, sickness and diseases is part of life. Daraan ka dyan. Yan ang isa sa pinakamahirap na panahon ng iyong buhay. Masunugan ka na, mawalan ka na ng pera,
iwanan ka na ng jowa mo, that's fine. Pero yung ikaw magkasakit, mahirap yan. Pero manampalataya ka sa Panginoon. Gagaling ka. Sino sa inyo pinagaling ng Panginoon? Oh. I'm thankful to, it's now 2026. That's about 3 years away from pandemic. Pero binuhay ka ng Panginoon. Oh. Salamat sa Panginoon. Oh. If you are listening outside, if you are looking at me right now like you don't have any clue, I want you to know, kung kayo ay may sakit, pumunta ka sa church. Nandun lahat ng mga kapatid na pinagaling. Faith works. And faith is even better when faith is under pressure. When it is tested. Mga kapatid, alam nyo, the trials that we have to go through. Some of you, napakaganda nyo, tas ngiting-ngiti kayo. Yung iba sa inyo, parang masayang-masaya sa church. But the truth of the matter is, may pinagdaraanan kayo. You have some marital issues. You have some financial issues. You don't know what, you have family issues. You have legal issues. You have problems. But faith shows up, glowing, rising, when you are tested. Mga kapatid, as a matter of fact, what faith understands is that through the fire, faith will show up. Oh, alam mo, maganda yung maglingkod na malakas. Amen. Maganda yung naglilingkod ka na lahat ng bagay ayos. No? Parang kay Brother Tony. Lahat ayos lang. No? Pero paano yung naglilingkod na gumagapang? Parang si Alex Iyala, gumapang para, that you may not win that point, but you could win the battle. That sometimes it's not always sunshine and sunny, sometimes it rains in your life. But you never give up on faith, serving the Lord no matter what. From the motto of our good man of the house, no retreat. Mahirap. No, we don't know what our country is facing. Another financial woes, another economic woe, another, oh my goodness. Have you guys seen the earthquake in Mindanao? Oh, have you guys seen the earthquake in Venezuela? Oh, walang sinasanto yun. We don't know right now. All the meteorologists, all the weather people, all the earthquake people, all the seismologists, all the volcanologists, if there's one, no, they're all pointing to the big one. Bakit? Bago dumating ang isang napakalakas na earthquake, maliliit muna. Mga maliliit muna. Di ba? Yun ang sabi ng PhilBox sa Mindanao. Bago magkaroon ng isang malaking 7.8, 8.2 earthquake, ay ano muna? 1,000 maliliit muna. We don't know what tomorrow may bring. Our world is in a cusp of another world war. Preparing. Bawat bayan, bawat bansa ay naghahanda sa buong sanlibutang gyera. Tayo lang ang hindi naghahanda. Walang pambili ng bala. Nanghihingi tayo ng bangka at barko. Mahirap na bayan. Pero mga kapatid, pag ikaw may pananampalataya, maglilingkod ka pa rin sa Panginoon.
pag ikaw ay tinesting, as a matter of fact, faith is wise. Mas mabuting magtiwala sa Panginoon. Pastor, may mawawala ba kung ikaw ay hindi magtiwala? Oo. Oh, I want you to know, the book of Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God. Walang bayad ang magtiwala at manampalataya sa Panginoon. May biyaya ang Panginoon. It's better, walang mawawala sa'yo. Kung ikaw ay maglingkod, mawawalan ka ng pera? Yung pera nawawala pa. Lagi namang nawawala yan. As a matter of fact, some of you understands na hindi mo pa kinikita, ibinabayad mo na. No? Pero yan, ibigay mo sa Panginoon. The book of Matthew chapter 6, verse 19 and 20, ito ay nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Yung iyong ginagawa para sa Panginoon, hindi nawawala. That is faith. Faith is wise. Ang iyong paglilingkod sa Panginoon, ang sabi diyan, God will not forget your labors of love. I want you to know that sa bawat sakripisyo, sa bawat paglilingkod, hindi kalilimutan ng Diyos ang iyong paglilingkod. Sino gusto rito? Kalimutan na ng Diyos. Pagdating mo sa langit, ano ba ginawa nito? Napakaliit hindi makita. No? Ano ba ginawa nito? Ay, naku, nabura yung ginawa mo. Bakit? Ginawa mo ng walang pananampalataya. Oo, lagi pong dumadalo yan, laging nasa attendance But the problem is, you're not doing it. I want you to know, the current trend, they ask people, why do you go to church? Why do you go to church? Census says, price is right. They want to be blessed. The people has their motives. They're not serving God because God is God. Because God is good. Like a child who only love their parents because they give. Do you still love your parents if they do not give? Do you still love your loved ones kung hindi ka na pinagluluto? Mamahalin mo pa ba ang iyong asawa kung hindi na sila nagtatrabaho? Dahil minsan, ang mga tatay walang trabaho. Di ba? Sino sa inyo nawalan na ng trabaho? Ako, ilang beses na ako na-fired, nawalan ng trabaho. It's hard. Pero salamat sa Panginoon, mahal pa rin ako ng asawa ko. Nag-iisa lang naman yan. Ang ating mga anak, kayo ba ginagalang ng inyong anak? Dahil binibigyan nyo ng baon? O binibigyan nyo ng kung ano man ang binibigay ninyo? Gayon rin naman ang paglilingkod sa Panginoon. Ang pananampalataya nagpapakita na hindi ka naglilingkod kasi may makukuha ka. Pagpapalain ako ng Panginoon, ay pagagalingin ako ng Panginoon. Lahat yan, okay. Kung ibinigay na yung kanyang kaisa-isang anak para sa atin, ano pa naman yung mga grocery list nyo? Ano ba naman yung kagalingan? Tandaan ninyo na tuwing kayo'y gumagaling, kung kayo'y pinagpapala, ito'y magiging kapurihan sa Panginoon. Si Job, nagtiwala pa rin sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia, si Job, lahat ng bagay nasa kanya na. Lahat ng kayamanan, ang dami niyang anak. No? Kahayupan. Lahat ng
marami siyang hayop, livestock. Pero inalis ng Diyos. Pero sabi ni Job, Panginoon, kahit patayin mo ako, magtitiwala pa rin ako sa iyo. Mahirap yung ganyan pag ikaw ay nasa pagsubok. No? Mga kapatid. Pero ang pananampalataya, hindi dahil maalwan, nakakapunta pa ako eh. Noon may sasakyan ako kasi, pastor, nakakapunta ako sa church. Noon may motor ako, pastor, nakakapunta ako sa church. Ang maganda, nakikita ng Diyos, kahit mawalan ka, naroon ka pa rin. Yan ang tunay na pananampalataya. Faith is wise. Kung may isang bagay na hindi kalilimutan ng Diyos, ang ating gawa sa pananampalataya. And lastly, ang pananampalataya ay marunong sumunod. James 1 verse 22 to 23. Ang sabi diyan, datapot maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. In verse 24, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay sumusunod sa salita ng Diyos. Sa iyong katabi sabihin mo, kapatid, sumunod ka. What happens next after worship sessions? Let me tell you this. This is the moment of truth. What do you do after listening to the Word of God? Are you the same person who would choose that I will attend devotion, I will attend Bible study and prayer meeting, I will attend the crusade, I will attend evangelism, I will share the goodness of God, and not just doing whatever it is that you do that's good. It's already good. But I want you to know, faith manifests. Ang pananampalataya ay nagpapakita. Ito, tanungin mo sa iyong katabi, na pagkatapos mong marinig ang salita ng Diyos, here's a question. Are you ready? Kapatid, anong gagawin mo? Because faith without work is dead. Pastor, paano yun? Paano kung susundin ko yung salita ng Diyos kung hindi naman ako lalakad? Kung hindi naman ako gagawa? Sundin natin ang salita ng Diyos. Iyan ang tatak ng pananampalataya. When the whole world is telling you, give up on God. When the whole world is telling you to quit. When the whole world, every influence of the world is stopping you from serving God. Your faith has the confidence that God never fails. It's hard. Hindi puro yan salita. Hindi puro yan salita. As a matter of fact, Apostle James identified trials. He identified pitfalls. He identified weakness. Most of all, he identified the tongue. Yung nagsasalita, ang hindi maipigil, ang hindi maituwid ay ang dila. Kaya yung iba ay nauhuli sa kanilang dila. Mga kapatid, when you say it, you gotta do it. Pag yung sinabi na sa Panginoon, bakit? Yung sinasabi ng Panginoon, kanyang ginagawa. Sino sa inyo kinalimutan ng Diyos? Wala naman sa ating kinalimutan ng Diyos. Ang Diyos ay tunay na naging tapat sa bawat isa sa atin. Nawa, tayo na may pananampalataya, ay mabuhay rin naman sa pananampalataya.
na kung ating ipinanata sa Panginoon na maglilingkod tayo sa Panginoon. At tayo mga kapatid ay tatak na may mga tao na may pananampalataya sumusunod sa Panginoon. O Diyos, salamat po, naging mahabagin ka sa amin at kinikilala namin ang iyong pagkilos sa bawat pagkakataon. Ay tanda na hindi mo kami iniiwan. Kung dumating man ang panahon ng kahirapan at maraming bagay na ang pumupuno ng aming buhay, nawa, unahin ka pa rin namin. Nawa, magkaroon kami ng lakas ng loob na umasa sa iyo. Nawa, ang aming pananampalataya ay hindi mabawasan o umikli. Bagkus, palakasin mo kami palagi. Lagi kaming umasa sa pagpapalakas ng iyong mga salita. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.